tayo sa ating gawain, 7 last word. Ang paggunita sa huling pitong wika ng ating Panginoon. Sa paumpisa ng gawain, ang wika natin ng Panginoon, banal na tangalan. Sa pamagitan ng pag-awit nito, hayaan natin kumino sa Panginoon sa ating speakers, Panginoon, lahat ng gana ng Panginoon, loobin mo, Panginoon, na ang buhay namin, Lord, ay maging banal mo tahanan, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. At tunay na karapat-dapat ang ating Panginoon na purihin, sambahin sa ating buhay. Hallelujah!
ipagdiwang. Dapat sa mahit, ipagdiwang siya, turukin ang papuri at pagsamba. Sumamba, magsaya, ipagdiwang siya, si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Gawin niya ay may buhay na walang hanggan. Si Jesus ang dakilang kompleto ng Diyos. Kailanman ang pag-ibig na hindi mapapantayan. Walhati dakila. Sumamba, masaya, ipagdiwang siya, turukin ang papuri at pagsamba. Sumamba, masaya, ipagdiwang siya, si Jesus. Purihin ang Diyos, 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 purihin ang Diyos. Salamat sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa pagyakap mo, Ama, Panginoon, sa bawat pagkakataon namin.
Kailanman hindi ka na mababago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, mahahawakan ko. Mamamalagi sa kanila mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at masama. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at masama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at masama. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at masama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Panginoon ka, Panginoon. Panginoon, ika'y lumuhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, nakilala ka. Pag-iyong ika'y lumuhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, nakita ka. Panginoon, ika'y lumuhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, nakilala ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at masama. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at masama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat, Panginoon, habang buhay. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at masama. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at masama. Itataas ang ngalan mo, Ama. 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 Panginoon, maraming salamat sa dakilang pag-ibig mo. Karapat-dapat, nararapat na papuri, Lord. Sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ayan. Salamat po. Mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. At para naman po sa ating announcements.
You are invited on also Easter Party Club. Ito po ay sa bukas, Saturday, March 39 a.m. to 11 a.m. po. At sunrise service po sa Sunday. Ito po ay 5 a.m. Pakiabisuhan po muli ang ating mga kapatid na ito po ay gaganapin ng 5 a.m. sa linggo. Ayan, salamat po ang ating speaker, Pastor Manny Castro, worship leader, Brother John Kirch, tithes on offering encouragement, Sister Laarnia Costa Asher, Maricar Patricio, at ang ating flower sponsor ay Sister Linda Trinidad and family. Para naman po sa ating mga kapatid na taga San Isidro, wala po muna gawain sa darating na linggo ng hapon. Kaya inaanayahan po ang mga kapatid na dumalo sa ating sunrise service sa Sunday ganap na 5 a.m. Pakiabisuhan na lang po, pakichat sa RPM po ang ating mga kapatid sa San Isidro. Para naman po sa ating midweek service, session po April 4. Thursday po ito, inaanayahan. Ang ating midweek service pagkatapos po nito ay may prayer meeting po. Sama-samang pananalangin, talagang kailangan ng ating church ng bawat isa ang sama-samang pananalangin. Iniimbitahan po namin kayo. After po ng service, manalangin po tayong lahat para sa ikatatatag, ikalalakas. Ito po yung nagiging solusyon sa problema natin. Dito po natin matutulungan ng church sa pananalangin po. Naway, ay mga kapatid, paalalahanan po na meron po tayong prayer meeting every Thursday. Speaker po ang inyong pong lingkod, ang worship leader po natin, Sister Jasmine, ang usher po natin, Brother Michael Mendoza, ang ating testimony, Sister Leonie Santos. At ito na po, para po sa ating first word, for 7 last word, ngayong hapon ito ang paggunita sa 7 huling wika ng ating Panginoong Yesus. Para sa unang wika, tinatawagan po natin ang ating Reverend Pastor Emmanuel F. Castro. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanya. אמרת, תיחרוס בקדיש, ותבנה תלת יומין, וקהל מרד מן צרפת. הנחו בשיעך, ענה אמר, ילודחו מן צרפת, דין הקצה ונהמין. Tingnan mo. Tingnan mo. Okay, magandang hapon po sa atin. Ito po yung ating paggunita. Ano po? Doon po sa hirap at sakit na dinanas ng ating Panginoon, doon po sa krus ng Kalbaryo. So habang siya po ay andoon, no, sa init-inita ng panahon, ano ho, yung katanghaliang tapat, ay makikita po natin, no, na ang Panginoon, ano po, ay talagang tiniis niya po yung lahat ng hirap. At ito nga po, no, dito sa ating pag-aaral, sa huling 7 wika ng Panginoon, ay patuloy po tayong matuto. Hindi siya maging tradisyon lang na, kasi ganun po ang nasa kaisipan po ng mga tao po ngayon, no? Tradisyon na lang na nangyayari, inaalala, ano ho, mas marami pa yung activity, mas marami pa yung activity na wala namang kinalaman doon sa tinatawag na ginawa ng Panginoon. Ano, ang gusto ng mga tao, yung nag-e-enjoy, ayun, ano po, at inaalala, pero yung true meaning ng tinatawag na pag-aalaala sa hirap at sakit ng Panginoon, yung kanyang ginawa ay nawawalan ng saysay.
Ayan, so kahapon po nung nakaraan po, galing po ako ng Pampanga. Ano ho? So the same na sobrang dami ng mga nagpepenitensya. Ano ho? So yung mga nagpepenitensya po nung talagang pila-pila. Tapos meron pa ho aksidente na nangyayari. Meron yata, hindi ko alam kung nag-away ba yung ay sasakyan ng Innova at saka yung tricycle driver. Nasa likuran ko po biglang tumunog. Inararo na pala ng Innova yung mga traffic po kasi, no? Yung mga sasakyan. So, buti na lang, wala ako dun sa lane na kabila pa. Dito ako sa kabila. So, kaya traffic, sobrang dami ng mga nagpepenitensya. Ano? So, hindi naman yun yung way para maalala o alalahanin o gawin natin o ikapagpapatawad o ikababawas. Kasi ganun po yung paniniwala nila, no? Dahil ang Panginoon, ginawa nila po yung kanyang bahagi. At dito po sa ating pag-aaralan, dito po sa unang wika ng Panginoon, ayan. So, nilagay ko na po dito sa laptop. Unang wika, ano po yung unang wika? Pakibasa po muna sa English. Father, forgive them for they know not what they do. Sabi niya po sa Tagalog, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At tutuloy ko po yung kabuuan ng verse at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. So ito po yung unang wika na ating pong pag-aaralan. Tama ba itong reel na to? Okay. So, titignan ko lang po yung time dahil 10 to 15 minutes ang atin po natin, no? Ang oras na binigay po sa atin. At dito po, no, sa gitna ng paghihirap ng ating Panginoon, ramdam niyo po ba yung init? Sobra po, di ba? Kanina nag-CR lang ako, hapon na po, no? Pero yung init, parang nasa oven pa rin pag andun ka sa CR. So, ang tindi ng init, sobrang init. Yan, patalastas po yun. Na alam naman po natin na yung naranasan ng Panginoon sa sobrang hirap niya ay nabilad pa rin siya doon sa araw, no? Sa kainit-init at katanghali ang tapat. At gusto kong i-remind po sa atin kasi disyerto po doon. So kung iisipin natin yung init dito, mas lamang yung init doon, ano ho? Lamang yung init doon na kanilang naranasan. Ibig sabihin, yung dinanas ng Panginoon ay napakahirap. At makikita natin, yung unang word na binanggit ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So sa gitna ng paghihirap, sa kaparusang ipinataw sa Kanya, sa kabila na siya ay walang kasalanan, ay nagawa ng Panginoong Jesus na magsumamo sa Ama na sila ay patawarin sa kanilang pagkakasala. So napakahirap yun, di ba? Na kung titignan po natin, ang mundo kung saan tayo nahubog ay nagtuturo sa ating na gumawa, na ang gumagawa sa iyo ng masama ay gantihan mo rin ng masama. Hindi ka dapat magpatalo o magpalamang, kundi matuto kang lumaban at higit pa sa ginawa niya sa iyo ang gawin mo sa Kanya. Yan po yung mundo po natin. Yung ginagawa po ng mundo natin po ngayon, hindi katulad ng ginawa ng Panginoon. Iba yung ginawa niya, no? Na yung gumawa sa Kanya ng mga masama, bagamat siya walang kasalanan, ang binigkas niya, patawarin sila ng Ama. Pero ang mundo na ating ginagalawan, ang tinuturo naman sa atin, ano po yun? Kapag may gumawa sa iyo ng masama, huwag kang papatalo. No? Kundi yung, naglalaro nga tayo mga bata. Okay, so medyo pakibawalan. Nagkakapulan yata. So, gawan mo ng sama, masigit pa doon yung gagawin mo sa Kanya. So, marami pong ganitong tao na po. Maraming ganito yung pamantayan o nangyayari. Ano ho? Na siyang nakabunatan. At ang binubunga po nito ay kaguluhan at pagkagalit. Kapag ikaw ay gumante, tingin niyo po ba masusolusyonan? Hindi. Lalong gumugulo. At lalong nagiging komplikado yung sitwasyon. Okay, kung magiging ganito ang bawat tao sa mundo, masasabi ko huwag na tayo umasa sa pagbabagong gusto natin mangyari
dahil imposible na itong matupad pa. So kung ang response ng tao ay hindi katulad ng ginawa ng Panginoon, alam niyo po, wala nang pag-asa yung mundo natin. Papunta tayo sa hindi kaayusan, kaguluhan. Ano po? So ito po yung mahalagang titignan po natin dito po sa ating pag-aaral, no? Ang salita ng pagpapatawad na binanggit ng Panginoon, samantalang siya ay nakaranas ng matinding hirap, ay napakahalagang taglayin ng bawat isa kung saan magdudulot ito ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Gusto ko lang pong tingnan po natin yung binanggit ng Panginoon ng conversation ng Panginoon kay Pedro. Doon po sa aklat ng Matthew chapter 18 verse 21 to 22. Hindi ko na po isasalaysay ko na lang po sa inyo. Hindi pa ho, wala pa po ang Panginoon doon sa panahon na siya ipapako sa krus. Kasi nagtanong si Pedro, sabi niya, Panginoon, ilang beses ko bang papatawarin yung nagkasala sa akin? So binanggit ni Pedro, sabi niya, 7 beses po ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi ko sinabi sa iyo 7 beses. Kundi, 70 pa nito. Parang kung ita-times po natin, 7 times 70. Okay. So parang iisipin natin, ikaw ba pag nagpatawad ka, bibilangan pa, ay, isa na, dalawa na. So ang tinuturuan doon, nung sinasabi ng Panginoon, ay wala siyang limit. Walang hangganan yung pagpapatawad kasi sa atin, meron tayong rules di ba? 1 is enough, 2 is too much. So sa pangatlo, di ba na mangyayari sa kanya? Okay, so ganon. No, parang yung binanggit ko kanina, ito yung kalakalan ng mundo na gantihan. Pag ginawa ka ng masama, gagantihan mo na sa masama. Mas higit pa doon sa kanyang ginawa. Pero itong ginawa ng Panginoon ay nagpapakita ng isang magandang halimbawa na dapat nating tularan. At kapag ito ay tinularan natin, ito ay nagdudulot ng magandang epekto sa ating mundong ginagalawan. Hindi lang sa ating mundong ginagalawan, even yung ating tinatawag na relasyon sa ating kapwa. Yan. So may dalawang bagay po tayong titingnan po rito. Sabi niya po rito, ang salita ng pagpapatawad na binanggit ng Panginoon, samantalang siya ay nakakaranas ng matinding hirap, ay napakahalagang taglayin ng bawat isa kung saan nagdudulot ito ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Ano ba mas maganda, gumante o magpatawad? Okay, di ba? Pero pag ikaw ay nasa panahon ng ginawan ka ng masama, ano nararamdaman mo? Gumante o magpatawad? Yun totoo. Okay, di ba? Yun yung yun yung realidad, no? Pero bilang mga mananampalataya, itong example ng Panginoon, ay ito yung dapat nating pahalagahan at dapat nating gayahin. So sabi niya po rito, ano ang naidudulot ng pagpapatawad? Ano ba yung nangyayari kapag nagpapatawad tayo? Pag ba tayo ay nagpatawad, natalo tayo? Nalamangan tayo? Hindi po ganon. Na tandaan po natin, ang ginagawa ng Panginoon, laging may wisdom. Laging meron kang mapupulot na aral. So tingnan po natin kahalagahan po nito. Ang naidudulot ng pagpapatawad. Tandaan niyo po. Wala na ako kayo makikita PowerPoint po dyan, no? Nandito na po lahat sa Una, ang pagpapatawad ay siyang nararapat na tugon sa masamang ginawa ng iyong kapwa. Ulitin ko po, ang pagpapatawad ay siyang nararapat na tugon sa masamang ginawa ng iyong kapwa. Okay, tayong mga mananampalataya nakakakilala sa Panginoon, hindi natin dapat ini-imitate yung mundo kung anong sistema meron sila sa mga taong nagkasala sa kanila. Tayo dapat yung tinatawag na maging modelo. Kaya nga tinuturo ng Panginoon di ba? Yung mga tinuro ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. At doon sa Romans chapter 12, pag binasa mo yung Romans chapter 12, bandang dulo, makikita mo doon, di ba? Sabi niya,
Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kapag naiuuhaw, painumin mo. Diba? Sabi niya gano'n. At kapag ginagawa mo yun, sabi niya, sa gayon, sabi niya, diba? Mapapahiya siya sa kanyang ginagawa sa iyo. So, kung makikita natin dito, ang tinuturo ng Biblia, o ang tinuturo ng salita ng Diyos, ang tinuturo actually ng Panginoon, yung kung ano yung ginawa niyo masama, hindi mo siya gagantihan ng masama. Kasi bakit? Kasi kapag ang tao, ginawa mo rin siya ng masama, hindi ka nagpatawad, magkauri lang kayo. Di ba? Makikita mo ba yung pagkakaiba niyo? Hindi. Dapat ang ating buhay bilang mga mananampalataya, distinguished po tayo, alam, kilala tayo. Ito yung tinatawag na image natin na makita. No? May mga tao magbubuyo sa atin, ano ba naman ginagawa mo? Di ba? Lalamya-lamya ka, gumanti ka! Di ba? Gawin mo ng masama. Okay. So dapat hindi tayo nagpapadala sa mga ganon. Kasi bakit? Lugyok ng kaaway yun. So dapat na nagmo-motivate sa atin, ano ba yung ginawa ng Panginoon? Ano ba yung tinuro niya? So yung kaaway niya, di ba? Kaaway mo na. Pag nagutom yung kaaway, pag nauhaw yung kaaway mo, papainumin mo pa. Di ba? Sabi ng iba, Pastor, papainumin ko. Pero lalagyan mo na lasa mo. Di ba? Okay. Kaya papakainin mo pa nga eh. So ano ibig sabihin, no? Yung ginagawang masama, katulad ng ginawa sa Panginoon, wala naman siyang kasalanan. Yung ginawa sa kanya, ang ginaganti niya, mabuti. Nag-ano pa nga siya eh, tawag dito, na i-intercede para sa kanila. Ano po? So ito po yung maganda, no? Na kapag ginawa ka ng masama, huwag mo magantihan. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos ang gaganti. Okay. So, huwag naman natin isipin na ang ganti-gagad ng Diyos, gagawan siya ng masama. Dahil ang Diyos ay mabuti. Baka kasi na misinterpret natin yung sinabing ang Diyos ang gaganti. Ibig sabihin, hindi ka natatarungan ng Diyos yung ginawa niya sa iyo, pero yung tao na itutuwid niya. Na to the point na ipahamak niya, o yung tao na yon ay gawin niya ng masama dahil ang Diyos hindi gumagawa ng masama. Amen. Okay, so yun yung unang. Pangalawa, ang pagpapatawad ay katangian ng Diyos na dapat nating tularan at pagyamanin sa ating puso. Ito dapat yung ini-imitate natin. Ito yung ginagaya. Ano? Pinagyayaman. Pag sinabing pinagyayaman, sinisikap natin sa ating mga sarili na tayo, mga mananampalataya, ay mapuno ng pagpapatawad sa ating pong puso. Paano kaya madedevelop yung pagpapatawad sa ating puso? Alam po natin yung karakter ng Diyos, katangian niya na well-known sa Bible, God is love. Alam niyo po ba kapag wala kang pag-ibig sa puso, hindi mo kayang magpatawad? Tama? Tanging yung tao lang na mayroong pag-ibig ng Diyos, ang siyang tanging makapagpapatawad doon sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa Kanya. Kaya nga yung word na dapat nating tularan, ano ba yung tutularan natin? Yung agape love, yung unconditional love, yung katangian ng Panginoon. Bakit mapagpatawad si Lord? Kasi puno siya ng pag-ibig. Amen. At yung pag-ibig na yun, dapat natin pagyamanin. Kapag napapractice natin yung love sa puso natin, yung pagpapatawad, bunga po yun ng pag-ibig. Amen? Hello, kasi ganito, tingnan nyo, bakit ba tayo pinatawad ng Diyos sa ating kasalanan? Anong dahilan ng Diyos? Dahil ano? Hindi nga tayo marapat-dapat, di ba? Pinatawad ako ng Diyos, pinatawad kayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Okay, pangatlo. Ano po? Ang pagpapatawad ay magbubunga ng pagkakasundo at pagsisimulan ng isang magandang relasyon. Kaya nga kapag ginagawa mo ito, nababago yung mundo eh. Nababago yung mga tao. Yung kaaway mong ginawan mo ng masama, ano ang iisipin niya? Kasi sabi doon sa English translation na kapag ginagawa mo ito sa kanya, parang mo siyang nilalagyan daw ng baga sa ulo, ulunan. Okay. Eh yung context pala ng pagbinasa mo, yung mga ano kasi takot sa dilim. Mga Hudyo. Nagsusunong, alam niyo yung word na nagsusunong?
naglalagay sila, may sulong-sulong silang sa ulunan. Na pinaka-liwanag nila, pag sila ay naglalakbay kasi madilim po sa lugar nila, takot sila, wala ka namang kuryente ron eh. Ang ibig lang sabihin nun, kapag pala ginagantihan mo ng mabuti, pag marunong ka magpatawad, yung maling ginawa ng tao, nare-realize niya. Bakit? Isipin niya, bakit kaya ganito tao ito, ginawa ko na ng masama, pero ganito yung ganito sa akin. So, nire-remind siya, nung ginawa mo at ang Diyos ang kumikilos sa kanya para maisip niya na yung ginawa niya ay, mali. Okay, hindi ibig sabihin pinaparusahan, tamang-tama paparusahan siya ni Lord, di ba? Kasi naisip niya yung baga mainit no? Para daw, tinotorture yung ulo niya. Hindi po yung gano'n. Okay. So, habang nagpapatawad ka, nagkakaroon ng tinatawag po natin reconciliation. Yan po yung nangyari sa atin. At kapag may reconciliation, nagpapasimula yung isang magandang relasyon. Parang tayo po. Nung tayo ay hindi pa nakakakilala, wasak po ang relasyon po natin. Pero nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, narinig natin yung gospel, which is yung pinag-aaralan po na, this is the gospel. Pure gospel, no? Yung ginawa ng Panginoon dun sa krus. At nung marinig natin ito, ano nangyari? Nakita natin yung kasalanan natin, ginawa natin. At sa ating pagtanggap sa Panginoon, napasimula ng isang maganda at isang maayos na relasyon po natin sa Panginoon. Okay, so yun po yung part, no, na ginawa na kapag ginagawa po natin yon bilang tao. Ano naman po yung bunga ng ginawa ng Panginoon? Ano ang pagbabagong naganap mula ng ipagkaloob ng Diyos ang pagpapatawad? Okay, number 1, nakakailan na ba ako? Ang kasalanan dapat pagbayaran ng tao ay binayaran na ni Jesus. Amen? Yung kasalanan dapat natin pagbayaran ay binayaran na ng Panginoong Jesus. Sumunod, ang buhay natin walang saysay ay nagkaroon ng kabuluhan. Amen. So ito po yung magagandang makikita po natin, no? Nabayaran na yung kasalanan mo, binayaran ng Panginoon, yung buhay mo walang saysay, dati, dahil sa Panginoong Jesus, nagkaroon ng kabuluhan. At dito po tayo magtatapos. Ang nasirang relasyon natin sa Diyos ay muli niyang binuo. Amen. Kaya sa atin po, no, tuwing aalalahanin natin itong 7 last word at itong unang word ng Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Magkaroon din tayo ng pure, ng totoong pagpapatawad sa ating kapwa. Amen. Kapag marunong tayo magpatawad, maayos ang lahat. Kapag marunong tayo magpatawad, natuturuan natin yung mga tao na makilala ang Panginoon. Alam niyo ginagawa po natin noon? Nililiwalagan natin yung kanilang isip na makita ang katotohanan at mula sa katotohanan ang ating ipinapakita dahil marunong tayo magpatawad, ang tao ay nagkakaroon ng pagkakilala sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Sa oras po nito, tayo po'y sumadaling manalangin. Panginoon, salamat po sa oras nito ng aming pag-aaral. Salamat, Ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Lord, tulad ng binanggit na unang salita ng aming Panginoon, salita ng pagpapatawad, turuan mo rin po kami na sa aming buhay ay laging naroroon ang pagpapatawad gaya ng iyong ginawa. Sapagkat, Lord, Ikaw po yung aming gagayahin bilang aming Panginoon. Makita mo po sa amin na mapuno kami ng iyong pag-ibig, mapuno kami ng pagpapatawad sa aming kapwa. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa napakagandang mensahe na tunay pang pagpatawad din galing lamang sa Panginoon. Sige nga po, kapatid, sabihin mo po sa iyong sarili, makasalanan mo. Tapos sabihin niyo po sa katabi niyo, mas makasalanan ka. Sobra. Sige, sabihin niyo mo, mas makasalanan ka, sobra. Di ba sa mga patawad kasi kailangan matanggap na natin na tayo ay makasalanan din. At wala nakaabot sa righteousness ng Panginoon. Ngunit ang random niya ay buhay na wala na. Amen. At ngayon naman po para
ating Panginoon. Tinatawagan mo po ang ating Sister Laarni Acosta. Bakit halos bakit ay disputante ang sadik kasalahan at ulo sa natin Balak. Dapat natin ulit niya. Sa biglang tingin, ang pagkapako po sa krus ng Panginoon ay isang malupit na larawan ng kasalanan at kamatayan. Ngunit ito ay pinahintulot ng Diyos upang magkaroon ng pag-asa ang mga nagkasala na maligtas. Ang Panginoong Hesus ay may pambihirang pangako. Ang sinumang manali sa akin, bagamat mamamatay, ay muling mabubuhay at hindi na siya mamamatay kailanman. Ito po ang pag-asa ng kaligtasan na matatamo ng mga sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa ating pong pangalawang wika, pakinggan po natin ang wika ng Panginoon sa isang salarin na makikita po sa Lucas 28 talatang 23 at ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Muli po natin tunghayan ang nakapatong si Jesus. Habang kinakausap po siya ng isang salarin na nagnanais tayo sa Panginoong Jesus at hilingin na alalahanin niya tayo sa kanyang paghari. Tingnan po natin yung tatlong katotohanan na kapaloob po sa ikalawang wika. At ito po ay pinamagatan kong hope of salvation. Ang una pong katotohanan ay pag-asa sa isang taong nagkasala. May dalawang salarin, pareho silang nagkasala at nahatulan ng parehong kamatayan. Pero pareho lamang silang nagnanais na maligtas. Ngunit